Exclusive, mga nakatiwangwang na C-130 planes sa Philippine Air Force, sinachop-chop at pinagkakitaan daw ng opisyal, nire-recycle ng mga pyesa, pinalalabas na brand new. Libo-libong estudyante ng PUP nag-walkout sa klase para iprotesta ang higit 20 milyong pagtatapya sa budget ng eskwela. Iba pang mga universidad nagbanta ng malawakang walkout sa pagtungtong ng Disyembre. Manny Pacquiao kumita pa ng dagdag na 10 milyong dolyar sa pay-per-view ng laban nila ni Antonio Margarito. Kabuang kita ni Pacman, mas malaki pa kesa sa jackpot ng 655 Grand Lotto Draw. Bagong slogan ng Department of Tourism na Pilipinas kay ganda, umani ng sunod-sunod na pintas. At sa showbiz action, mga pelikulang babandera sa darating na Metro Manila Film Festival, silipin. Sa Makata Super Video, pambihirang laro sa pelikulang Harry Potter na uuso sa Amerika. Bahay ni Spider-Man sa Australia, masisilip na! At mga sasakyan na pang karera sa Middle East, sing bilis ng kidlat! Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 18 ng Nobyembre. Ang mga maaaksyong balita. May babala ngayon ng otoridad laban sa mga kumakalat na peking gamot sa mga butika. Imbis na makagaling, disgrasya raw ang pwedeng abutin. Kung paano makakaiwas sa pagbili ng mga piniratang gamot, alamin po natin sa report ni Zai Feniza. Isa sa pinakamabenta sa merkado ngayon ay mga gamot sa sakit sa puso. Pero ang problema, sinasamantala raw ito ng iba. Sa report ng Pharmaceutical Association of the Philippines, lumalabas isa sa mga 10 gamot na ibinibenta sa mga butika ngayon ay peke. This could go as high as 40%. Kaya naman paalala ng Bureau of Food and Drugs maging mapanuri laban sa pekeng gamot. Usually very low price, medyo magduda ka na peke yung gamot. Nagbigay din ng palatandaan ng BFAD para malaman kung peke ang gamot. Una rito, ang packaging ng tunay na gamot ay hapit na hapit o airtight. Samantalang sa pekeng gamot, kulang na lang ay kusang magbukas ito. Malalaman din agad ang pagkakaiba sa kulay pa lang ng mga tableta. Mapusyaw ang kulay ng mga peke. Isa rin sa mga dapat suriin kapag namimili ay ang spelling ng mga gamot. Sa peke kasi, kadalasan mali ang spelling. Sa mga consumers, doon sila lang bumili sa mga license establishments, retail outlets with the FDA. Karamihan sa mga piniratang gamot ngayon ay mga antibiotics, multivitamins at minerals, analgesic, anti-diabetics, anti-hypertensive, cough and cold remedies at uterine stimulant. Paalala pa ng BFAD at PHAV sa publiko, kung hindi lumala ang iyong sakit, pwedeng pang ikamatay ang pag-inom ng peking gamot. Ang mga mahuhuling butika na nagbebenta ng peking gamot, pwedeng makasuhan ng paglabag sa Special Law on Counterfeit Drugs. Pwede silang magmulta mula 100 hanggang 500,000 piso o di kay tuluyang ipasara ang kanilang butika. Zai Feniza, News 5. Para lang makalusot sa number coding. Tulad kahapon, muling naharang ang ilan sa kanila dahil sa pagbiyahe ng magkaibang plaka. Ito ang report ni June Loyola. Inis na inis sa mga pasaherong napababa ng di oras matapos parahin ng MMDA ang mga bus na kanilang sinasakyan sa bahagi ng EDSA Pioneer. Tulad kasi kahapon, ilang bus na naman ang naharang ng MMDA dahil wala silang plaka sa likuran habang bumabiyahe. Isa na rito ang bus ng Santrans na kahapon ay nahuli ring walang plaka sa likuran. Ayaw palitan yung pamasahe namin, sir. Ay refund, sir. Bakit daw? Hinihintay pa yung ibang bus eh. Ito nga, mag-aabala lang kami ng panibagong bus. Ayon sa MMDA, patunay lang ito ng kawalang disiplina ng mga bus driver at operator sa kagustuhan makalusot sa number coding. Mukhang intentional na ito dahil apparently lahat ng mga nahuhuli namin ngayon, although hindi
color coding sila, ayos yung plaka nila, pero apparently walang iisa lang plaka. Pagkakakumpiskan ng kanilang plaka dahil sa smoke belching ang palusot kahapon ng mga nahuling driver. Pero ngayon, iba-iba na ang binigay nilang dahilan. Di ko po sir alam yan. Dahil yan, sabi nila ayos na daw. Di ko nga alam sir dahil car reliever ang nakahuli dito eh. Ayon sa MMDA, tuloy lang ang kanilang panguhuli sa mga pasaway na bus kung kinakailangan. Pero ang ilang motorista, napapakamot ulo na lang sa traffic na idinulot ng paghambalang sa kalsada ng mga nahuling bus. Jun Loyola, News 5. Hindi lang sa mga sasakyan uso ang chop-chop. Ginagawa raw ang delikadong sistemang ito maging sa mga eroplano ng Air Force. Pero ang higit na masaklap, sa bulsa raw ng mga opisyal na pupunta ang perang pambili ng mga nasabing pyesa. Narito ang eksklusibong report. Ito ang ilan lamang sa mga larawang nakuha ng News 5 sa mga nakatiwangwang na C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa Mactan, Cebu. Ang mga tinaguriang Hercules ng ere, wala ng dingding, pinto, pakpak, pati makina. Ang mga pyesa nila nailipat na sa nag-iisang C-130 na lumilipad ngayon. Noong August 2008, bumagsak sa Davao ang isang C-130, siyamang patay. Sabi ng isang dating opisyal ng Air Force, ang likurang bahagi raw kasi ng eroplano galing sa chinap-chap na pyesa. Yun yung dahilan na nagbagsakan ating mga eroplano. Kasi hindi na nga safe tumami kasi yung yung pyesa na kinuha nila, inaulanan, naarawan na yan. Ikinanta ni dating Air Force Captain Jonel Pogoy ang umano'y korupsyon sa Air Force. Pero sa halip na pakinggan, nakaloboso siya ng 2 taon. Pati lagay ng pag-iisip niya pinagdududahan. Pero sa ipinakitang dokumento ni Pogoy sa News 5 mula mismo sa Air Force, lumalabas nagkaroon nga ng pagpalit ng pyesa sa bumagsak na C-130 noon sa Davao. Ang tawag nila sa report ay maintenance malfunction. Pero ang mas matindi bukod sa pagchachap-chap ng pyesa, pinagkakitaan raw ng ilang general ang mga pyesang ito dahil sa ipinapalabas brand new parts ang binili. Ay yung pera na nakukuha, yun yung gagamitin ng mga piloto pang bar hopping o pang for the boys. Mismong si dating AFP Chief of Staff at ngayon Congressman na si Rodolfo Biazon, inaming ginagawa ang mga baklasan ng pyesa ng mga sasakyan. Ang tawag na raw dito, administrative cannibalizing. Halimbawa, sa Armed Forces of the Philippines, ito yung nangyayari. Magmula nung second lieutenant pa ako, ganyan na nangyayari. Halimbawa, nung ako'y kadete, nakikita ko yung cannibalizing of a piece of... Yung acquitted... Paliwanag ni Biazon, pinahihintulutan daw ito para mapagana ang mga sasakyan o gamit ng AFP na kulang ang pyesa. Halimbawa, kung may 4 na sasakyan raw ang isang unit ng AFP at lahat di gumagana, chachap-chapin ang 3 para mapagana ang isa. Walang magagawa yung ahensya. Kung hindi, mag-cannibalize para imbes na nakadapa lahat yung kanyang kasangkapan, yung kanyang gamit, ay at least pagka-cannibalize, may mapapatakbong